Pwede na? Okay. So, try natin i-discuss to, ano. So, sir, bakit kailangan namin matutunan yung feature engineering, ano? So, ganito lang. So, remember, tinuruan ko kayo mga previous study kung paano maglinis ng dataset. Tama? So, from now on, expect nyo na hindi ako magbibigay ng malinis na dataset sa inyo. Okay? Yun yung challenge ngayong finals. Hindi ko kayo bibigyan ng dataset na malinis. Maduming dataset ang ibibigay ko sa inyo. Okay? So, madali kasi kapag ang dataset na ibibigay sa iyo malinis na. Pero sa totoong buhay, hindi mo siya makukuha na malinis. Okay? Kapag na-experience nyo nagre-research talaga, wala kayong makukuhang final dataset na kumpleto. Minsan, kulang ang address, hindi niya na-declare yung salary, in terms halimbawa ng cancer prediction, wala yung specific measurement. So, paano mo iibsan yung mga ganon? What if meron kang missing data na halimbawa is around 500? I-give up mo ba yung 500? O may way pa para i-save mo siya? So, dun papasok yung feature engineering. Plus, hindi lahat ng algorithm is halimbawa tumatanggap ng categorical value. Halimbawa, dun sa dataset ko, merong male or female. Dun sa dataset ko, halimbawa is kung saan nakatira. Halimbawa, Luciana, Lukban, Tagaytay, or everything else. May factor ba yung location sa magiging outcome? So, what if yung algorithm ko is hindi tumatanggap ng mga ganong klaseng data? So, is there a way para maibsan natin? Ilalagay ko siya sa KNN, sa logistic regression, which is normally numbers lang ang tinatanggap niya, di ba? So, kailangan i-feature engineer muna natin. So, 3 klase na meron yung feature engineering. Diretso na agad ako dyan. Pwedeng, number 1, ginagawa na natin, ine-extract lang natin yung certain information na pwede natin gamitin. Tama. Kung ito lang yung variable ko, i-assign ko lang sa X. Kung ito lang yung target ko, i-assign ko lang sa Y. Ginagawa na natin yan. Elective 1, data extraction. Tama. Okay? Ito yung pinakamahirap sa lahat. Hanggang ngayon, hindi ko to magets. Kasi napakahirap talaga. So, imagine, meron akong halimbawa, algebra. Balik tayo sa mathematics subjects, So, halimbawa, ang grade ko sa algebra ay 1 to 5. Totoo yan. 2. Totoo din yan. Differential. So, meron akong calculus. Bawa integral. 2 din. Yes. Differential. Res. Hirap eh. Dito na yan. 3. Okay? So, meron kang halimbawa ipipredict na specific outcome. Halimbawa is hindi ko alam kung A, mag-sample ako A or B, Halimbawa, 1, 5. Halimbawa, ay 2, 2, 5. Halimbawa, ay 3. Halimbawa, is 2, 2, 5. Okay? So, ito yung ibig sabihin ng combining. Ngayon, ang nangyari dun sa prediction model mo, sinasabi, wala dito sa 4 na prediction kung paano mo siya mapipredict. Okay? So, sir, anong gagawin namin kapag yung algebra, calculus na differential, calculus na integral, at saka yung differential, is wala kaming makitang prediction. Halimbawa, ang prediction lang is around 12% lang yung accuracy. So, ang ginagawa namin, nag-experiment kami. Halimbawa, what if i-combine natin yung dalawang grade ng calculus, i-average natin, tsaka natin i-remodel ulit. Ibig sabihin, what if pinag-combine ko silang 4, then lumabas sa prediction ko, pinag-combine ko yung 4, is at least nagkameron ako ng 80% na accuracy. So, ibig sabihin lang, ang interpretation,
individually, hindi kayang i-predict kung ano magiging outcome. Pero kung isasama mo, i-combine mo sila isa-isa, halimbawa, in-average mo siya, nakakuha ka halimbawa ng 80% na accuracy kung ano may i-predict natin. Siguro kung pumasa o hindi sa board exam. So, yun yung ibig sabihin ng combining. Isa sa pinakamahirap na feature engineering kasi hindi mo alam kung ano i-combine mo. So, sir, bakit mahirap? Wala kasing algorithm na magsasabi na yun yung best. So, ang nangyayari kasi is trial and error. Doon na nga pumapasok yung research eh. Okay? May mga variables na ganyan. Siguro hindi natin na-experience dun sa mga dataset natin. Pero along the way, may ma-experience kayong ganyan. Sasabihin, anong nagpe-predict dyan sa passing ng board exam? Halimbawa, yung AI pasado, yung BI bagsak. Sir, walang nagpe-predict. Kasi 12% lang eh. Napakahina. So, what if ang babaguhin mong approach, what is mag-combine ka na lang ng variables na tinatawag? Okay? So, halimbawa, pag kinombine mo nga silang apat, magkakamerong ka halimbawa na accuracy na 80%. Yun yung ibig sabihin ng combination. Pag ibig sabihin ng feature engineering, gumagawa ako ng panibagong variable. Panibagong variable, pero hindi siya hula. Scientific pa rin. Halimbawa, kinombine ko nga lang. Inad ko sila. In-average. Kinuha ko yung median. So, yun yung combination. So, trial and error. Hindi ko kayo bibigyan ito. Kasi mahirap to. Pero yung transformation, yes. Kasi required to dun sa susunod nating algorithm, which is nakagat ko yung dila ko. Which is decision tree na tinatawag. Okay? So, ano yung sample? Yung extraction, alam nyo na yun. Nag-i-splice kayo. Yung combination, sabi ko, medyo mahirap to na part. Yung transformation, kailangan natin din gawin. So, for example, kapag i-feed mo sa database mo yung ganitong data, hindi siya magiging meaningful kapag nasa isang column lang. Nagigets ba? Okay? Hindi siya magiging meaningful kasi ang hirap i-analyze nung ganitong klase. I-analyze ko to, parang parang sasabihin ko, text lang siya. Pero in a way, meron siyang meaning. Specific date. So, anong gagawin mo dyan? Ita-transform mo siya. Ihiwa-hiwalayin mo. Maaaring yung prediction mo is nakukuha niya na specific year, ganito yung nangyayari. Specific month, ganito yung nangyayari. Specific week, merong contribution dun sa prediction o kaya specific day. Pero kung i-feed mo sa kanya one straight line na ganito, maaaring hindi niya makitaan ng algorithm na gagamitin natin. So, ang gagawin mo, pwede mong i-extract yan. Ini-splice natin. Na tinatawag. Yan yung isang example. So, diretso na tayo. Yung combination, napakadaming method. Hindi ko na isa-isahin yan kasi napakadaming method. Kayo na yung bahalang humanap ng possible combination. So, diretso tayo dun sa transformation na tinatawag. So, for example, integer encoding. So, halimbawa, itong data na to is nag-e-exist dun sa data frame ko. Kailangan gumamit ako ng logistic regression. Pero hindi ito yung class label, part siya ng dataset. Ibig sabihin, part siya ng X. May factor ba na nanggaling ka sa US, sa Mexico, sa Canada, at saka sa USA? So, sasabihin ng logistic regression, kapag finid mo siya ng ganyang data, hindi niya kaya. Kasi makikita niya, ang nare-recognize ko lang para ma-process ko, yung algorithm is kailangan lahat siya is numbers. So, ang kailangan mong feature engineering method is i-transform mo siya, which is i-convert mo siya sa number. Nagigets ba? Kaso, may problema din dyan kapag ginawa mo siyang number. Anong ibig sabihin yan? Hindi naman porke ibig sabihin na mataas yung number, siya na yung lamang. Kasi may arrangement siya eh. Kapag i-feed mo to sa KNN at saka sa logistic regression, maaaring sabihin niyang superior yung Canada kasi mas malaki yung number. Nagigets ba? Which is hindi naman ganun yung sinasabi ng data. So, ito yung nagiging problema kapag direct encoding yung gagawin mo. 1, 2, 3, 1. Parang sinasabi mong kung mas malaki yung value, magiging bias na ako dun sa Canada. Dahil lang nanggaling dun sa Canada. Second, magiging bias ako sa US. Sa Mexico. Then, hindi ko bibigyan pansin yung USA kasi number 1 lang siya.
Ang tawag dito is ordinal. Pag sinabi kong categorical, male, female, 0 and 1. Pag sinabi kong continuous, 12.1, 12.5. Pag sinabi mong ordinal, meron siyang specific arrangement. Ano yung sample ng ordinal? January to December. Hindi pwedeng mauna yung December. Susunod ay August. Susunod ay April. Merong chronological order. Which is hindi ito pwedeng i-fit in terms ng logistic regression kasi magiging bias nga ako dun sa tree. So, sir, anong gagawin mo para hindi ka maging bias, para maging numbers pa rin? Kailangan kasi maging number siya eh. So, ang gagawin mo is one-hot encoding na tinatawag. So, gawin ko na one-hot encoding. So, instead, ganito yung mangyayari. Yung number ng instances mo is nagiging column. Okay? So, ibig sabihin, kung ano yung tinamaan lang ng 1, siya lang yung Mexico. So, ibig sabihin, wala akong bias ngayon. Kasi kung hindi ka 1, edi hindi ikaw Mexico. Okay? Ito 1. So, ibig sabihin, Canada ako. So, yung dalawa is USA. So, naging bias ba ako? Hindi. Kasi, ibig sabihin, 1 and 0. Kung hindi ka Mexico, maaaring US at saka Canada ka. So, ganito yung kailangan natin in terms ng model ng decision tree. Ganito yung kailangan mong arrangement. Sir, anong disadvantage niyan? May disadvantage din yan. Kung marami kang classes, say for example, 15 countries, nangangailangan ako ng another 15 columns. Lalaki naman yung dataset ko. Pero, kailangan mong isacrifice yun. Kung ang gagamitin mong model, gaya ng decision tree, is ganun yung arrangement ng data. So, sasabihin ko na, yung decision tree natin na gagamitin mamaya, ang nire-require niyang arrangement ng data, kapag merong string base sa loob, is i-convert mo siya sa 1 and 0. Okay? USA, Mexico, Canada. So, ano yung pwede pa natin gawin para ma-reduce natin yung, yung number ng columns? So, for example, para ma-reduce mo yung number ng columns, halimbawa, up-down. Okay? So, paano natin ma-reduce yan? Gawin mo na lang ganito. Bawasan mo. Kung hindi siya up, siya ay down na. Bakit kailangan mo pa magdagdag ng isang column? Nagigets ba? So, pwede kang makatipid kung dalawa lang yung class. Pero kung maramihan siya, talagang isa-sacrifice mo na marami yung magiging column. Okay? So, ibig sabihin lang yan, pwede akong magbawas. Ibig sabihin, lahat ng up ko ay 1, lahat ng down ko ay 0. Hindi mo na kailangan maglagay ng panibagong column. Ganon din yung gagawin mo dito. Okay? Tanggalin mo yung Canada. Kung hindi sa USA, kung hindi siya Mexico, malamang siya ay Canada. Mas makakatipid yung, yung algorithm ng processing power kung i-eliminate mo yung isa. Ay, Mexico yan. Ito USA. Pag hindi na nasunod yan, malamang, Canada na yan. Nagigets? Feature engineering na tinatawag. Okay? So, sir, paano pini-feature engineer? So, meron ako mga example dito. Hindi ko na lang i-close. So, ito yung mga methods niya. So, lagay ko muna ito sa side. So, import mo to. Meron lang tayong mga sample dataset. So, ito sample. Okay? USA, Mexico, Canada, Germany, tapos may land area lang. So, papaano mo gagawin tong numbers? So, ang unang method is manual replacement na tinatawag. Okay? Yung data is country lang yung babaguhin ko. Lahat ng USA, i-replace ko ng 0, 1, 2, 3, up to Germany. So, ang mangyayari is ganito yung magiging final dataset. Pero sabi ko nga, kung gagamit ka ng logistic regression at KNN, hindi siya maganda. Magiging bias tayo dun sa malaking number. Kahit i-scale mo pa yan, magiging bias pa rin tayo. Okay? Hindi naman sinasabi dito na kapag 3 is maganda. Na halimbawa, magandang tirhan yung specific country. So, manual replacement. Kung titingnan nyo yung code, so ibig sabihin, ima-manually replace ko lang siya. Yung data ko na, yung series ko na data country, lahat ng instance ng USA ay 0, Mexico 1, 2, 3, and so on and so forth. Kahit 1,000,000 pa yung column, i-replace niya yan.
Okay? Another one, ilo-load ko ulit yung dataset. Factorization. Pwede din kasing factorization na tinatawag. Shortcut lang. Dito kasi, pag sinabing factorization, pwede ko kasing baguhin ito ay, halimbawa, ito ay 4, ito ay 3, ito ay 2, ito ay 1. What if meron ako 16, halimbawa is 100 countries. Iisa-isahin ko tong code na to. 0, 1, 2, 3, 4. So, pag sinabing factorization, bahalang mag-decide kung anong una makita niyang instance. Remember, hindi ako nag-assign dito ng 0, 1, 2, 3. Ang ginawa niya, kung ano yung makikita mo agad, USA agad yung nakita niya, automatic 0. Nakita niya sa dataset, next halimbawa ay Nicaragua. So, 1. Halimbawa ay Thailand, Miss Universe. 2. Hindi ko alam, Venezuela. So, yun, 3. So, ibig sabihin, kapag meron akong 100 dataset, 100 unique countries, instead na gawin ko yung manual replacement, na magta-type ako dito ng 100, 0 to 99, ifa-factor ko na lang pag masyado ng madami. Sir, bakit ganyan yung nangyayari? Kung i-research niyo yung factorize, ibinabalik niya yung number of unique countries, tapos nag-a-assign siya ng mga unique numbers. Dun sa specific na country lang o kaya na column na gusto mong i-factorize. Yun yung tinatawag, factorization. Kung tinatamad ka mag-manual, i-factor mo na lang. Okay, next, one-hot encoding na tinatawag. So, same dataset. So, paano ko gagawin yung USA, Mexico, Canada, Germany is ilalagay ko sa column. So, one-hot encoding. Get dummies. Ibig sabihin, dummy variables lang ang ibig sabihin. Yung data ko na original, sasabihin ko, yung data na original, i-assign mo ulit sa original. Get dummies ng anong column? Country lang. So, ganito yung transformation na mangyayari. False, 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 false. Boolean value. Sir, gusto kong maging number. Data, type. So, pwede mo sabihin, integer. So, kung gusto mo lang maging 0 and 1. Wala itong data type siguro. Get dummies. Wait lang ha. Int. Nakalimutan ko yung code. Pero meron to. So, i-research ko lang Kasi before yung implementation niya, hindi siya nagbibigay ng ng true and false. So, meron kang nilalagay dito Pero, pinaprocess naman siya ng Python is 0 and 1. Okay? So, tingnan ko lang baka nagbago yung library. Dati kasi, pag in-execute mo to, bibigyan ka na niya ng 0 and 1. So, tingnan ko lang Boolean values. Tingnan ko lang ha. So, tingnan natin kung merong update. So, siguro may ilalagay lang akong data type. D-type. Okay, so ilalagay ko yung D-type, hindi data type. Okay? So ilalagay ko yung D-type equals int. Okay? Parang sinasabi mong explicitly by default. Anong sabi? Ika, i-run ko ulit. Ayan. Kasi duplication na yung ginagawa ko. Kung ayaw nyo naman gumamit ng D-type, meron pa dun sa kasunod. Pero mas madali na yun. Ibig sabihin, ito, lambda function siya. Ibig sabihin, kapag hindi boolean, i-convert mo siya sa integer na 0 and 1. Kung ayaw mong gumamit nun. Pero mas madali yun. Teka, i-runtime ko ulit. Bawal kasing iulitin eh. Okay? So, para sa akin, gagamit na lang ako nung D-type. Para explicitly, sinasabi ko na lang na i-one-hot encode mo 0 and 1. Oops. Ulit-ulit. Nag-error talaga yan. Okay? So, sir, ayan na So, ibig sabihin, lahat ng may 1, yun lang yung specific countries. So, hindi ako nagiging bias towards sa isang country lang. Kasi pantay-pantay yung treatment natin. Hindi siya 3, hindi siya 2, hindi siya 1, hindi siya 0, hindi siya negative. So, sir, paano natin babawasan yung sinasabi natin? Okay? So, meron itong,
na sinasabing drop first. Okay? Ibig sabihin, magtatanggal lang ako ng isang column. Kasi sabi ko, pag hindi na nag-i-exist sa gayong country na to, ikaw ay USA na. So, pwede mong i-drop. Gagamit ka ng drop first row. Idadrop mo kahit alin isa lang dyan. Okay lang kung Germany ang mag-drop, kung Canada, kung Mexico. Pero ang dinadrop niya is yung pinakadulo. Okay? So, again, ira-runtime ko ulit. So, drop first row. So, magiging 3 na lang. Ito yung malinis na dataset para sa akin pag magde-decision tree. Hindi mo kailangang isama yung isa. Mas makakatipid ka kung tatanggalin mo yung isang column. Pero wala ka namang malolos na information na tinatawag. Drop first. Kung ayaw nyong nakadrop, pwede din naman itong i-process sa decision tree actually. Kaso, mas magiging accurate yung mas kakaunti. Okay? So, mas magiging accurate siya. So, drop first, feature engineering na tinatawag. Okay? Ito ay, ano bang ginawa dito? Ay, ito, drop first din. So, same din yung ginawa dyan. Kaso naka-false lang, tsaka naka-true. Okay? So, yan ay intro lang. Sir, bakit diniscuss mo yon? Kasi ma-experience natin yung ganyong klaseng setup kapag gumagamit ako ng decision tree na tinatawag. Sige, execute ko lang ano. So, ang dataset natin is magka-classify tayo ng penguin. Yes, ganyan reaction nila, Gento. Okay? So, Gento, Adelaide, tsaka Chinstrap. Sir, anong species ni ano? Sa Happy Feet? Emperor. Mga Emperor penguin yun. Pero, kung iwawatch mo yung movie, lahat ng species doon is covered. Ano, pero si Mumble, tama ba? Yung magaling mag tap dance ay Emperor Penguin siya. Okay? So meron tayong meron tayong mga species ng penguin. So meron tayong mga specific measurement. Kita nyo, sa abroad pinag-aaralan nila yan. Pag sinabing bill length, equivalent din siya sa culmen length. Gaano kahaba yung tuka. Then, pag sinabing culmen depth kasi ang tawag dito. Okay? Gaano ka yung ano. Then, understandably, yung flipper is yung flipper. Ano? Gaano kahaba. Then, body mass, in terms ng kilogram, pero grams, ano? So, ibig sabihin, 3 kilograms siya. Then, meron tayong sex na male and female. Ito yung sinasabi kong hindi malinis yung dataset. From the start. Sir, ano ipipredict natin dyan? Species. Ito yung classification natin. Pero, meron tayong naligaw na data na non-numerical. So, remember, most ng machine learning algorithm is hindi siya nakakaintindi ng text. Okay? Kailangan i-convert mo siya sa numerical. If i-feature engineer mo muna siya bago mo siya i-train na tinatawag. Ito yung nagiging problema natin. No? Aangal sa iyo ang decision tree. Bakit sinamahan mo ng string? Okay? Magre-reklamo sa iyo yan. So, ang gagawin natin is kailangan i-feature engineer ko at the same time, sisilipin nyo na ngayon sa lahat ng lab activity nyo kung malinis yung dataset. Ito talaga nangyayari sa real world. Hindi ka bibigyan ng boss mo na sobrang linis na dataset. So ito yung ano natin, ito yung dataset natin gagamitin. So around meron tayong, hindi ko alam ganong karaming penguin yung mineasure nila. So tingnan lang natin So sinukatan nila ng nagsukat sila ng around 344. Kaso merong mga meron silang hindi nasukat. Siguro nahuli nila, tapos biglang tumakas. Pero recorded na na-capture nila. Okay? So masayang maging scientist, punta ka sa Antarctic. Kaso usually sa mayayamang countries lang to. Bihira kasi sa Pilipinas yung halimbawa pumunta ka sa polar ice cap, tingnan mo kung gaano nakanipis. Yung mga US kasi, European country, may funding sila sa mga ganyan.
May ship pa pati silang ganyan. Yung research vessel lang. Mag-i-spend ka ng around 6 months sa Antarctic o kaya sa Arctic, babayaran ka nila ng mahal para i-research lang. Ano? As in, nandun ka lang as a scientist. Kaya kung nakikita nyo sa National Geographic, nakakasana o lang kasi mayayaman yung mga ganong countries. May funding sila na ganon. Pero sa Pilipinas, bihira-bihira ako nakakita ng, halimbawa, pinadala si ganito dan sa, para mag-conduct ng bihira. Kasi it requires talaga ng money na tinatawag. So, ganito ang gagawin nyo every time. Pag naglalab tayo ngayong finals, hindi ko kayo bibigyan nga ng malinis na data. Ito yung challenge. Kagaya nito, sample na to. df.info. May kulang-kulang tayong data. 344, 342, 42, 42, 42, 334. Okay? Ang kalaban ng mga machine learning algorithm is pag may nakita din akong not a number. Ibig sabihin, null. Bakante. Okay? Hindi ka na ngayon pwedeng straight modeling. Magpe-pre-processing ka muna. Pag malinis na yung data mo, tsaka mo lang siya ite-train. Okay? Ganun talaga. Pag nagre-research kayo, tatanungin kayo ng editor, ano yung ginawa mong pre-processing method, data cleaning na tinatawag. Data imputation na tinatawag. So, ibig sabihin, meron na agad akong 10 missing data. Kasi ang pinakamalaki dito is 344. Kompleto yung species eh. Okay? Tapos, in terms ng Coleman length, at saka hanggang body mass, may kulang ako na 2. Ang tanong, kung magaling kang data scientist, ise-save mo yung pwede mong isave. Kung tamad ka naman, buburahin mo na lang kasi yan eh. Huwag tayong tamad. Okay? Huwag tamad. Pwede mo lang siyang burahin kapag walang way ka na para malamang i-replace. Pag walang-wala na talaga, i-exhaust mo lahat ng option. Okay? So, sample na walang-wala ng pag-asa, kailangan mo nang i-give up yung data. Tingnan nyo yung 339. Palagay nyo, kaya kong palitan yung Coleman length, Coleman depth, Clipper length, body mass, at saka sex. Kaya? Kaya nino? Hindi nga. Kayo nga tinatanong ko eh. Halimbawa, kayo yung mag-a-analyze ng data. Kaya nyo bang palitan? Bakit? Alin dito yung nagsabing hindi na natin kakayanin? Meron akong available data. Alam natin kung saan natagpo ang island. Yes. Mahirap na kasi eh, hindi mo alam kung ano yung sex. Kung alam ko lang yung sex, pwede kong i-average lahat ng male na natagpuan sa isla ng Bisco. Tama ba? Dito kasi, hindi ka pwede mag-assume. Ay, i-assume ko yan ay male. I-assume ko yan ay female. Okay? So, pag ganito na yung, ganito na yung situation, wala na tayong way kundi i-give up na siya. Nagigets? Okay? So, i-give up ko na siya. So, ang gagawin natin, kung ka-give up na siya, edi idadrop ko na. Yun yung next. So, i-check ko lang, df.info ulit. Okay, 342. Ito, pang-check din to. Is null. Bibilangin mo kung ilan yung bakante. Sir, anong mas maganda? df.info, df.isNullSum. Mas maganda para sa akin to. Kasi kita ko na agad kung ilan yung kulang. Okay? Para sa akin, mas maganda tong approach na to. Pero, hindi ko kayo pinipilit na gumamit nito. Kita ko na higit, 10 agad yung missing eh. Okay? Next. I-check mo yung number ng species. Okay? I-check nyo talaga lahat ng column this time. Mag-o-overthink kayo ng malala sa dataset. Bago nyo i-train. Bago nyo i-train, mag-o-overthink kayo. Malinis na ba? O hindi pa? Okay? Another challenge. So, pag sinabi natin DF species unique, ilan yung unique species? Which is 3 lang talaga.
Walang erroneous data. Walang naligaw dyan na emperor penguin. Talagang 3 lang yung classification. Nagigets? DF, species, unique. Ito yung elective 1 lang to. Yung mga diniscuss natin, elective 1. So, tanggalin ko na lang muna to. I-comment ko na lang. So, kung hindi na natin kayanin, nahanap mo na may yung 10 dataset mo is wala nang chance para i-save. As in, wala ka nang chance para i-save. Yun pa lang yung time na idadrop mo na lahat. Lahat ng may none, idadrop ko na lahat. So, idadrop na natin. Okay? Pagkatapos mong ma-drop, i-comment ko na lang muna to kasi wala na akong ma-drop. Dinrop ko na. So, i-check mo lang. Pantay-pantay na. Malinis na. Ibig sabihin, meron na akong, kung nagtanggal ako ng 10, 334 na siya. Nag-give up ako ng 10 information. Wala na kasi akong magagawa eh. Kung ayaw mo siyang i-give up, hindi mo siya pwedeng i-model. So, tanggalin mo na lang. So, sir, perfect na ba yung Perfect na ba yung dataset natin? Dun sa original dataset, merong clerical error. Kung i-check mo yung column ng sex, merong male, merong female, merong tuldok. Clerical error. Okay? Maaaring, nung tinype nung scientist, hindi niya napansin na nag-encode siya ng tuldok. Malay mo, tinawag siya sa labas ng ship. May nakitang, halimbawa, sperm whale. Scientist eh. Okay? So, ibig sabihin, male, female, ibig sabihin, 3 daw ang class ng, ng sex. Male, female, at saka tuldok na tinatawag. So, pwede puntahan natin yung tuldok. Kung ano itsura niya. So, sabihin mo na lang, DF, sex, is equivalent to tuldok. Conditional selection. Balik kayo sa elective 1. Tama. So, nasaan yung klaseng ganong data? Data 336. Sex. Ang tanong, i-give up mo ba to? Isa-save mo pa? Yes. Isa-save ko to. Bakit? Merong enough information para masabi ko kung ano yung sex. Okay? Sabi ko nga, kung tamad ka na data scientist, buburahin mo na siya. Kung tamad ka. What if 1,000 yung ganitong cases? Diba? Madami-dami 1,000 cases. Halimbawa, pagta-transmit ng data, at some point, yung male naging tuldok. Yung female lang yung natira. Okay? Lahat ng senaryo kasi kailangan mo i-explore. Okay? So, ang question dyan, ano yung magiging replacement natin? Okay? So, ang gagawin natin, pwede nating i-average yung features ng male at female, i-compare natin dun sa tuldok. Magbobotohan tayo ngayon. Gagamit tayo ng average, So, sir, anong code niyan? Diba, tinuruan ko kayo ng group by? Okay? So, halimbawa, pag sinabi ko ditong DF species, bakit gento lang yung basis natin? Gento naman yung wala eh. Yung sex missing, pero alam ko yung species niya, gento. I-group by ko siya by sex kasi hindi ko alam yung sex eh. Okay? So, i-group by ko siya. Pero wala akong aggregation na function. So, remember, pwede ko siyang mean, median, mode. Ang gagawin ko na lang, i-describe ko siya kung natatandaan niya pa yung describe. Kung natatandaan niya pa yung describe. Okay? So, sir, bakit merong minus t dun sa side? Hindi maganda yung presentation ng data. Transpose. Kung natatandaan niyo pa yung transpose na tinatawag. .t. Ibig sabihin, from horizontal, gagawin ko lang vertical na tinatawag. Okay? So, meron na tayong possible comparison. Ito yung culmin length ng missing data. Ito yung mean ng female na matatagpuan sa Gen 2. Na species ay Gen 2. Tapos ito yung male. At 45.5, alin yung malapit? So, ibig sabihin, meron akong 1 vote para sa babae. Okay? So, ibig sabihin is 1. So, 1 na siya. So, kung titingnan mo sa culmin length, okay? Saan mas malapit? Saktong-sakto, lalaki. So, tie. So, it's a tie.
Okay? So, tingnan mo lang yung isa. Ganito ang gagawin nyo pag magre-replace kayo ng data. Ano? Kailangan i-analyze nyo. So, 217, kahaba yung flipper. Ang average ng lalaki is 221. Kapos na yung 217. So, female. Okay? So, in terms ng bigat, so, tingnan natin. Lagi nyo itong gagawin, ha? So, ito ay 4.8 kilograms. Ang average ng lalaki is 5.4. So, kung hindi ka na makareach dun sa average ng lalaki, malamang ikay babae. So, 3:1. Voting ng Congress is 3:1. Therefore, ikaw ay female. So, yun yung i-replace natin. Okay? Sir, isa lang lagi ang missing data? Hindi. Minsan, 15. Minsan, 20. Minsan, 100. Okay? So, paano mo siya i-replace? Okay, nalaman na natin yung ganong information. Sir, paano mag-replace kapag isa lang? Gamit ka ng data frame at index 336. Sir, ano yung 336? Yun yung kanina. Yung may tuldok. Hinanap natin yung may mga index eh. Sir, merong isang approach na mas madali dyan. Bawa, 1,000 agad yung papalitan. Yes, may mas madaling approach. Pero kailangan mo siya i-program. Okay? So, papalitan natin. DF at 336, ang sex niya ngayon is magiging female. So, i-check mo ulit. DF, location, index 336, wala na tayong missing data na tinatawag. So, this time, i-check mo ulit, DF sex unique, dapat wala na yung tuldok na tinatawag. Okay? Pair plot. Tingnan natin kung kaya ba niyang i-classify based dun sa mga features. Dito pa lang sa pair plot, makikita mo na eh. So, medyo matagal siya. So, ano magiging analysis ko dito? Sige, i-save ko lang para makita nyo yung kung ano magiging analysis. Okay? So, ito yung magiging general analysis ko. Mas madaling i-classify yung Gen 2. Bakit? Malalaking uri sila ng penguin based sa size. Ang meron tayong medyo contestable is yung Adelie at Chinstrap. Kasi naghahalo yung sizes nila. Pero in terms ng flipper length, well-defined. Pwede mo siyang sabihin na in terms ng flipper length, madali siyang i-classify. Pero hindi lang naman flipper length ang nagka-classify. Marami pa tayong klaseng variable. Ito, in terms ng body mass, since malalaki nga yung Gen 2, kitang-kita nyo, well-defined din. Okay? So, kita ko na agad dito sa graph kung saan hindi magiging accurate ang prediction in terms ng Adelie at saka ng Chinstrap. Medyo mahihirapan yung algorithm, pero kayang-kaya niya yan. So, imagine kung hindi ka gagamit ng machine learning, kung titingin ka lang sa graph, paano mo siya i-classify? Alam mo, may nahuli akong penguin. Ako ay pahinante. May nahuli akong penguin. Nagbabakasyon yung mga scientists. Ano bang classification nito? So, ite-text ko lang sa kanya yung measurement. Tapos, imo-model lang ng scientist. Ite-text back sa akin. Yan ay Chinstrap based sa model namin. So, yun yung ibig sabihin. Okay? Kahit wala dun yung specific scientist, isend mo lang sa kanya yung data, imo-model lang niya sa specific algorithm, bibigay niya sa'yo kung ano yung information na tinatawag. Okay? So, yan yung gamit ng pair plot. Sir, lagi bang kailangan pair plot? Hindi naman. Pero, maganda siyang pan-check kung magiging accurate yung model mo. Kitang-kita ko, medyo magiging accurate to. Kasi well-defined yung kulay green. Okay? So, next. Itong category plot, sa ngayon, hindi ko pa kayo tuturuan paano magtanggal ng outlier. Ito kasi dapat tinatanggal din. Sir, ano ibig sabihin yan kung babalik tayo sa box plot? Outlier. So, kung ito'y culmin length, tingnan niya. Kung ito'y culmin length ng Adelie, yung nakikita niyong mga data sa taas, tuturuan ko din kayo kung paano hanapin yan at tatanggalin. Ibig sabihin,
Sa normal na measurement, abnormal yung mga nandito. Okay? Kasi from here hanggang dito, siya yung normal size ng culmen length ng Adderley. Medyo beyond the normal measurement. Ito, masyado siyang maliit para sa culmen length ng Adderley. Ito, masyado naman siyang malaki para sa culmen length ng Adderley. Kumbagay, ano siya ang tinawag dito? Abomination. Kumbagay, abomination siya. Out of the ordinary na tinatawag. Okay? Pag maghahanap ka ba ng asawa mo, gusto mo ba out of the ordinary? O ordinary lang? Ibig sabihin. Siyempre. Di ba ganyan naman? Pag maghahanap ka, gusto mo yung extraordinary. Ayaw ko nung extraterrestrial. Kasi mukhang alien. Siyempre, extraordinary yung hanapin mo. Ano? So, ibig sabihin, kakaiba talaga siya. Unique sila. So, isa pang method yun, paano maglinis ng data. Removing outliers. Tuturuin ko din kayo. So, meron na tayong feature engineering. Then, kailangan tanggalin mo din yung outlier na tinatawag. Sir, bakit kailangan tanggalin yung outlier? Makaka-apekto siya sa algorithm. Sir, magbigay ka nga ng isang example. Meron akong linear regression model na average housing price ko lang is 1 million to 5 million. Meron nagbigay sa akin ng mansyon. 400 million yung price. Isasama ko ba siya sa data? Hindi. Hihilahin ng 400 million eh. Maaaring ang mangyari, kahit iisa lang yung CR, iisa lang yung kwarto, tapos 36 square meter lang yung bahay, kung isinama ko yung 400 million dun sa model, ang magiging presyo niya is 150 million yung bahay. Ihilahin kasi siya ng 400. So, pwede mong tanggihan yung pwede mong tanggihan yung nagpapapredict sa'yo na, meron akong mansion ganito, oh. Ganito yung estimated price. Sorry sir, ang model ko is for 1 million to 5 million lang. Hindi ko pwedeng i-integrate yung ganyang kalaking klaseng house pricing kasi magiging bias na yung model ko. Pwede din yung tanggihan. Kapag meron kang enough data na 400 million, 5 million, kumbaga normal lang sa dataset mo na may ganun, tsaka mo siya gamitin. Pero kapag hindi, tatanggalin mo na siya. Parang sa klase nyo, halimbawa, super genius niya. Ang average grade lang dito is 3. Siya ay 1. Sabihin mo lang 225. Pero pag naglaban-laban yung section, magagaling yung section na to kasi hinihila niya. Yun yung ibig sabihin ng outlier. Yun yung ibig sabihin. Kumbaga, hindi na i-explain lahat ng grade nyo kung bakit siya mataas kasi hinihila siya. Okay? Kumbaga, buhat na buhat. Kumbaga, buhat na buhat talaga kayo ni kung sino man siya. Kumbaga, average grade ng section niya is mataas. Pero binubuhat pala siya ng 3, 2, 15 tao lang. Outlier. Okay? So, next. Para hindi ko ito matatapos. May part 2 pa. Hindi ko ito matatapos. So, tsaka na lang natin ituloy. Kasi hindi ko pa nadidiscuss yung concept ng decision tree. Itutuloy natin to. Kasi hindi ko pa nadidiscuss tong meron pa tayong discussion kung papaano ginagawa ng decision. Papakita ko lang yung kung ano yung gagawin natin sa baba. So, mag-create tayo ng ganitong decision trees. So, ganito yung itsura ng decision tree. Okay? Ito yung pinakamadaling i-interpret na ML model. Sir, bakit madaling i-interpret? Halimbawa, ang flipper length ko ay 200. Left side true, right side false. Okay? Halimbawa, 200. Yung flipper length ko ba is less than equal to 06 true. Punta ka dito. Okay? Yung culmen length ko, halimbawa, is 20 lang. Yung culmen length ko ba is less than 42? True. Basta ang true lagi sa kaliwa. So, punta ka lang dito. Ang classification niya ay Adderley. Okay? Kung gagawa ka ng program nito, prototype,
Halimbawa, gagawa ka ng mobile application na ipipredict mo yung klase ng penguin gamit ay machine learning. Ang program mo lang dito ay if-else state. If-else statement. Nested. Okay? Sasabihin ko sa inyo, hindi ako nagbibiro, nakagraduate ako ng PhD, ang program ng prototype ko ay if-else statement lang. Akala nyo may mga array-array? No. Ang program ng prototype ko is if-else statement lang. Pwede ba yun? Yes. Justifiable naman eh. Gumamit ako ng machine learning model. Yan yung sabi niya eh. Okay? Remember, gumraduate ka ng PhD, pero ang program ng prototype mo, if-else statement lang. Pero may basis naman. I-explain mo lang naman sa kanilang maganda kung bakit ginawa mong decision tree. Eh kung ito yung accurate model, anong magagawa niyo? Oh, galit pa ako nun. Kahit sa mga panel. Kasi iipitin ka nila eh. Okay lang sa PhD magalit ka sa panel. Defense nga eh. Okay? Pag naiipit ka na, pwede kang lumaban. Ewan ko sa bachelors. Try nyo kaya. Yes. Kasi pag professional na, ang motto namin, pwede tayong galit-galit dito sa room na to, pero pag alis natin sa room na to, friends pa rin tayo. Bawal sa inyo yon. Pwede tayong may disagreement. Be yourself. Basta ganito yung gagawin natin. Decision tree, maganda tong gamitin pag nagtitesis. Kung gusto nyong gumawa ng prototype na madali na i-program, this is the way. Decision trees. Sir, paano i-program ang logistic regression tsaka KNN sa prototype? Good luck. Yun ang masasabi ko sa inyo. Good luck, i-program siya kasi sobrang hirap. Ito yung may pinakamadaling i-program kapag i-deploy mo na siya as a system. Okay? Pero actually, madali lang din. Mapa-KNN. Kaso kailangan, alam mo ay Python language, hindi na PHP, hindi na Java. Kailangan alam mo yung Python language. Kasi pwede ka rin gumawa ng web application gamit is Python. Sir, tuturuan mo ba kami mag-deploy? Yes. Elective 3. Gagawa tayo ng application nito. Kaso Python yung language. Parang yung ginagawa yung may mga J-option pin. Yes. Kaso, gawa lang siya ay sa Python. Ikakabit natin tong Google Colab para makagawa kayo ng prototype. Ganun yung gagawin natin. Kaso elective 3 pa yun. Deployment ng machine learning models. Okay? Nasabi ko na ba sa inyo na